Sa puntong 'yan, ano po ang inyong balak dito po sa in charge dito, itong, di ho ba ito'y nasa ano, sa PSA na kanilang Ito po trabaho yung na, "Sir, dekada na po ito, na proyektuhin, bakit hindi matapos-tapos?" alam mo 'pag tiningnan po ninyo, humingi kami ng report sa kanila para bigyan kami finally ng timeline kung kailan yan matatapos. Kung makita natin ito is ang dami nitong pinagdaanan. Imbis na PSA ang sasagawa nito is idinaan nila sa Bangko Sentral. Sa Bangko Sentral gumawa ng isang, ah, Hmm, financial engineering scheme para hindi na magkaroon ng bidding, at nagkaroon din ng maraming problema po doon. Because of so many reasons. But obviously, ito isang bagay na hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng budget dito. Pero obviously, hindi po ito nai-implement ng tama. So humingi po kami ng specific timeline dyan kung kailan po nila matatapos ito dahil napapanahon na at nakikita natin today hmm, na mhm. ito yung isa sa pinakamalaking problema dahil sa kawalan ng sistema, nagkakaroon tayo ng problema sa pagdating sa mga ayuda. Okay, ayuda. So dito ho ngayon, sir, ano ho kasi 'no, ang dami na ngayon na mga ayuda na inilalabas maliban po dito sa AIX, maliban po sa DOTR sa kanilang pondo, ngayon meron pang DOLE tupad. So kayo po sa Kongreso, papaano po ang inyong gustong gawin ho dito na masiguro natin na walang duplication, may mga lugar na po ngayon na nagsasabi binabawasan daw ho yung natatanggap para lang ho natin masiguro na kahit na po medyo komplikado at may kakulangan po tayo doon sa datos na hindi po naman ito napagmamalabisan o nakukupitan. Ang ginagawa po dyan is nag-segmentize po muna sila. So ibig sabihin po for affected sectors, primarily transportation, pagdating po sa mga jeepney drivers, ang may hawak po dyan ay ang LTFRB at saka ang DOTR sa ilalim ni Secretary Lopez. Pagdating naman po sa tricycle, ito po ay nasa DALG at sa mga LGUs. Pagdating naman po sa mga fisher folk at magsasaka, ay may listahan na rin po dyan ang ating Department of Agriculture. Pagdating naman po sa iba't ibang mga affected sectors na hindi nakakover, ang Mm. pumapasok po dyan ay DSWD. So, sinabi ho natin sa kanila na kailangan po natin ma-centralize po ito lahat dahil maaari pong ang isang nakikinabang po sa usapin ng programa ng isang ahensya ay Mm. ayaw naman po natin makinabang dun sa iba. Pero ang higit pa ho sa lahat dyan, Manong Ted, ang pinaka-importante dito is hindi ayudang pera. We have to recognize kung saan nanggagaling ang problema. Ang problema dito is hindi ito parang COVID na lahat apektado. Hindi makapasok sa trabaho, sarado ang kumpanya, hindi makapunta sa bilihan, sarado tindahan. Hindi po ganun eh. Ang problema natin is very isolated, although malubha. At ang problema ay presyo ng langis. Mm. Kailangan po dyan is yung, kung nasan man po yung sakit, meaning particularly transportation, whether it is Mm. public utility transportation ng pasahero, whether it is transportation of goods, dito tayo mag-concentrate. Bakit po? Gusto natin mag-concentrate ng assistance dito so that hindi makaapekto ng Mm. presyo ng ibang bilihin. Yung gulay na dinadala, kailangan po yung truck na nandun, kung anong kanya sinisingil noon, ay kailangan natin bigyan ng assistance yan, whether it Mm. is public government assistance or private sector. So halimbawa, ginagawa po ng DOTR is lahat po ng maggugulay pagdadaan po sa NLEX at saka sa SLEX ay nagkaroon sila ng agreement na pumayag na po na sa Mm. report po nila ay libre na po ito. Mm. Hindi na po ito sisingilan. So malaking kabawasan po yun. Pangalawa po dyan is imbis na bigyan natin ng pera yung driver at hindi natin alam kung ito nga ay gagamitin ng operator o kaya nung may-ari ng truck para tulungan yung mga magsasaka, ay ang balak ay ibigay ito sa mga magsasaka mismo para meron silang voucher na para pag siningil Opo. sila ng truck, nagdagdag, Mm. nagdoble, Mm. ito ang gagamitin para siguradong magamit talaga ng magsasaka. In short, we have to really concentrate there kasi nandun po ang sakit. Kumbaga sa katawan, sabi ko nga, Mm. ang sakit ay nasa bato. Mm. Hindi naman po sa puso. Pero apektado po lahat dahil yung bato ay hindi nagpa-function. Mhm. So kailangan po tayo mag-concentrate po doon. But most importantly, tulad ng sabi ni Manong Ted, the task is not just to heal the body o gamutin ito today sa mga ayuda. Pero paano ihahanda ang ating ekonomiya para ng national ID system, mas malinaw ang ating gawain. Pangalawa po, ang ating public utility vehicles, wala pang 1% dyan ay electric. Mm. So kailangan po natin buhusan po yan at magkaroon na po ng target ang gobyerno, hindi po ng ingas kugon. Gagawin ba natin electric ito o hindi? Mm. I-modernize ba Mm. natin or what? Mm. So kung mag-modernize tayo,
kailangan gawin natin kuryente yan. Kasi ang mga kalapit bansa natin, nagkukuryente na, nakikita natin na nagiging less ang negative effect ng oil price shock kapag hindi na tayo umaasa sa petrolyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.